Grabe, it's a different vibe. Where you can enjoy cherry blossoms. So wala mamasyal. Ang ganda ng view. Finally boarding. Good morning. So we are finally here at Nagoya. Oh my god, may konti tayong problema kasi yung DJI ko nasira. Hindi siya gumagana. So kanina, wala akong audio. Maaga ko siya nalaman. Kasi konti pa rin yung record ko na videos. I'm trying to figure out a way for my mic. We're just waiting for a friend. Naipit siya sa immigration. Medyo humaba kasi yung pila kanina pag landing. Dahil may kasabay kami na plane. So 2 days muna tayo sa Maybarans. And then also pala, meron tayong mga na-meet kanina ng mga subscribers. Subscribers? Sino ka? Mga nanonood din sila. Kaya sila sa akin kanina. Sila Sir Pat and then also yung wife niya. Yung isa pa na na-meet namin is sila Miss Mitch. Hello po sa inyo kung nanonood kayo and thank you po for supporting our channel. Grabe, hindi ako sanay talaga na may nakakakilala sa akin. Like, things like that na tatouch ako kasi merong mga tao na nakaka-appreciate ng content natin and then na big help daw sa kanila yung mga content and yung mga napupuntahan natin. Na in fact, yung kanina na na-meet namin na viewers, pupunta din sila dun sa napuntahan natin sa Shirakawa. So let's just pick up our pocket Wi-Fi that we booked via Japan Wireless. So it's in Terminal 1 of Chubu Air Post Office. Actually, you have the options to have it delivered to your hotel. Pero pwede rin naman na pick up siya here at the airport para at least you can use it while you're traveling or parang papunta ng hotel nyo makapag-navigate kayo. Let's go! Mga coin lockers din pala sila guys. In case na maaga pa kayo sa flight nyo tapos gusto nyo na mag-ikot-ikot muna around the airport, pwede kayo keep ng luggage nyo or na mga bags nyo dito. Hala ko pag mga ganyan na may harang, bawal dumaan. Our travel time going to our hotel is around 2 hours. So, by a train naman siya. And then, the cost will be around 2,000 yen. Thank you and love. So it's already 3 p.m. and hindi pa rin kami nakakarating sa Hotel B. Like, simula 6 a.m. pa kami nagta-travel. Medyo nalilito and overwhelming yung mga train sa amin dito in Nagoya compared to Tokyo and Osaka. Eh, may bara na. Wow, ang lamig. Grabe, it's a different vibe. Total opposite of Osaka and Tokyo. Na puro tall buildings, train, puro sasakyan, puro tao. Dito grabe, like super peaceful, calming. Tapos ang daming mountains. Wala masyadong tao. Dito actually parang perfect yung mga mag-rent a car ka. Like sobrang scenic nung view. Diba? Ang ganda mag-long drive dito. Tsaka mag-ikot-ikot. Tsaka hindi siya ganun ka-traffic and crowded pagka nag-rent a car ka dito. So, I think sulit siya kapag kunwari big groups kayo around Maybara area. Pero yung Nagoya kasi na mismo, medyo city na rin siya. Pa-Osaka levels na rin siya. So, this will be our hotel for the next 2 days and then we're gonna transfer to Nagoya. So may mga provided na toothbrush, pang shave, cotton buds, at mga pang tea, pantulog. Ganda naman ng pantulog, parang ganito. Di ba ito parang maganda ha. May comb. Uuwi mo yan eh. Pagpa-check out na. Cleansing oil, lotion, facial cleanser. Oh, province area of Japan. So here's our room. We have a hallway here and then room sleepers, shoehorn. Here's the bathroom. Meron na silang provided na shampoo, conditioner, and body wash. Bathtub, of course, may heater na. And then they also provided some bath towels and face towels. Ito guys, yung mga nakinuha ko kanina sa baba. Mga toothbrush, toothpaste, comb, and very spacious. And then
Here we have queen size bed, vault for your mga gadgets or any jewelries. Pwede nyo ilagay dito. And then mini ref, a working table. We also have a TV here. Would you like to have a breakfast tomorrow? Ay, sige nga. So, isa-select mo pala dito if you want a breakfast tomorrow. Tapos may wifi na rin. We have also a mirror, blower. Meron na rin kettle, dining table or mini table with 2 chairs. Mag-unpack lang kami ng mga gamit. And then, we'll see you guys tomorrow. Pipila tayo for breakfast. Ito yung mga breakfast na sinaserve dito, guys. Yung mga triangle onigiri na may miso soup. Ito, pastries and juice. Ang bagong luto, oh. Ito, crab stick tempura. Shio salt. Ito, makarel, oh. Raage, oh. Sesame and seaweed. Kukuha lang ng pang isang tao. Kasi ako din, fried chicken. Omi beef. Look at that! I got triangle. Anong pinaka-favorite mo dun sa Yung mackerel. Para siyang, salmon onigiri. Milig kasi ako sa onigiri pag nandito sa Japan. Pang quick na pang busog. Mga on-the-go meals. Kumuha ako sa breakfast. Ito na mayo. Chicken karaage. Bagong luto, as in mainit pa. Omni beef. Marami pang ibang klase doon. Actually, kinain na namin kasi para hindi naman nakakahiya. Ang dami pa ng tao. Hindi namin in-expect. Tabi-tabi kayong kakain. So, parang nakakahiya naman kung isubi ko lahat to. Tapos, iakyat ko na lang sa kwarto, diba? Mag-ice lang tayo. Get ready with me. Look at the weather, guys. Ayan o, tingnan mo. It's so sunny today. Kanina kasi medyo foggy. Tapos, maulan-ulan. Ganda ng view. Good morning, my bara. Imagine waking up to this view every day. Ang sarap mabuhay. Maniniwala ka talagang may Jesus. So, parang sumakses ka talaga pagka ganito yung view mo every day eh. Today is a great day to explore. So, today we are going to explore the cherry blossom spots near Maybara. Nakita ko to actually sa TikTok. Hindi ko sure kung budol siya kasi may mga other videos na parang akala mo ang ganda-ganda or pwedeng AI lang pala. Pero I saw it on TikTok and some Instagram posts na ito yung isa sa mga hidden spots near Maybara where you can enjoy cherry blossoms. Omi Hachiman. It's around 40 minutes train from our hotel. So, isang line yung sasakyan lang namin. And let's see, hopefully marami na tayong makita ng cherry blossoms. Kasi sa ibang mga video or stories, sa ibang parts ng Nagoya, na nag-bloom yung mga cherry blossoms. Ay, ang ganda ng view, puro shipment. It's one of the prefecture na hindi masyadong natatravel actually or na-vlog ng mga other content creators. So laid back at saka hindi talaga siya touristy spots na maraming pwedeng puntahan and also less crowded. Ay! Charot! Ang problema dito sa sa part nito ng Japan is malamig naman siya pero kasi pag humangin mas malamig. Grabe, sobrang lamig. Medyo mahangin, so make sure you wear your moisturizer din para hindi matuyo yung mukha nyo. And then also lip balm para hindi mag-dry yung lips nyo. So from the station, maglalakad tayo mga around 800 meters going to Omi Hachiman. Faster! Faster! Look at this place! There's a beauty in getting lost sometimes. Kasi minsan meron kang madidiscover na mas okay pala. Cherry blossom! Meron siyang sariling puno. Let's wait for the bus kasi mali kami ng napin. So, kung from the station, around 3 kilometers pa siya. Malapit na, pero hindi pa. Ito. Paano pabuka pa lang? Ang hirap dito, no, kailangan tsempuhan mo yung full bloom ng cherry blossom, which explains kung bakit din siya rare and peak season dito sa Japan. Ano ba yun? Ay, gago highway to. Sorry. Kaya na sa Pilipinas, sumayos ka, girl. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow.
Hindi namin naabutan. Masyado kami maaga for the cherry blossoms here in Maybara. Pero if you want a great spot for cherry blossoms, here in Shiga Prefecture, yung Omi Hachiman area, dito sa may Hachiman Bori Canal Promenade. Ayan. Ito yung spot niya, guys. Actually, pwede kayo mag-boat. Hanapin lang namin kung saan yung station. Para at least madaanan nyo tong buong kanal na to. Tapos pagka full bloom yan ng cherry blossoms, as in sobrang ganda. This is actually the perfect spot to enjoy the view, to enjoy the sakura season. These trees, yung mga yan, tsaka ito, magiging punong-puno ng cherry blossoms, kulay pink yan, kapag ka nag-full bloom na siya. Ang ganda ng spot na to. And take note, this is not the most touristy spots. And hindi to sobrang crowded during those season. Kasi nga medyo malayo siya. If you're actually in Kyoto, yun siyang side trip from Kyoto going to Shiga Prefecture. And then, siguro it will take you around 40 minutes na train ride. And visit nyo tong Shiga Prefecture. Also, mas may enjoy mo siya if you're actually going to take the boat ride. So add this to your itinerary, guys, when you're visiting the cherry blossom seasons here in Shiga Prefecture or here in Japan. Wow. Let's go! We are here now at Hikone Castle. So from the Hikone station, you have to walk around 1.5 kilometers. Kasi walang bus na directly papunta dito. Oh, look! Alam mo ang maganda dito, hindi siya masyadong matao. Like, mas may enjoy mo yung scenery, yung view. Bukas mag-ultra warm na tayo. Tsaka yung malaking, yung makapal na puffer jacket. Grabe, sobrang lamig. Parang may maliit na bahay. Not sure kung bakit. Siguro hindi pa masyado matao kasi hindi pa full bloom yung mga cherry blossoms. Pero feeling ko pagka full bloom na to, mas marami na punta dito. Ibayad. Admission fee for Castle and Garden is 1,000 yen. Castle Garden and Museum 1,500. So wala mamasyal. Bakit mo naman ako pinag-hike? Oh my God! Wala ba escalator or elevator? Actually, few steps away lang naman siya. Pero, ang tarik niya. So, dapat dahan-dahan lang yung pag-akyat. Pag pababa, mabilis naman. Pero pag yung paakyat lang yung medyo hingal. Pero kaya naman kahit parang mga elders, maakyat din. May tungkod silang ganun. Wow, talaga. Meron pa. Oh my God. Overlooking. Worth it yung hike namin in fairness. It never ends, me. Oh my God. Meron pa. Masasabi mo na success ka pero bigla kang na-stress. Careful lang guys kapag aakyat kasi medyo matarik talaga siya tsaka mabato. Tapos hindi pa pantay yung daan. Ang daming mga cherry blossoms tree. Pero may mga iba na hindi pa nag-bloom. Diba? Might as well when you visit this place for cherry blossoms. Also check out their castle and yung mga museums. Kasi marami kayong mga matututunan about their history, their culture. It's called the Hikone. This is the official mascot of the Hikone Castle. Actually popular here. It's a cat wearing yung samurai helmet. Actually, may mga nakikita ko na videos na meron talaga silang mascot na yung nagsasayaw-sayaw niyan dito. Pero not sure lang kung anong oras siya lalabas. Pag winter daw, lumalabas yung buds. Sa afternoon, pag pa-spring na kasi painit na pa-start ng minute, mag-aaro ng ganyan. Tapos magbo-bloom siya ng 1 week.
after ng 1 week ng bloom, malalagas lahat ng Flowers at saka flowers. buds niya. Tapos may tutubo na leaves, tapos magiging puno na siya. Galing ah. Tapos yung leaves na yun, magpo-fall siya sa autumn foliage. Tapos start na naman ang cycle pag nag-winter. So, ibig sabihin, hindi mo siya pupuntahan sa isang season lang. So, pwedeng pumasok sa castle. Pero kailangan lang tanggalin yung shoes. Okay. Grabe yung mga castle noon. Ang hirap lang dito, walang mga English translation. in the wall of the castle can be used to attack. Shooting bows, arrows. Yung kapag may mga kaaway, may mga sumusugod. Naka ano yan, daw baril. Pag ito, arrows. Square. Pag square, arrow. Pag ito, Baril. Wow. Oh, rectangle. Mas malaki. Araw din. Palibot ng buong castle. Para kung saan ka susugod. Grabe, sobrang steep nung hagdanan. Pero alam mo, ilang years na tong castle nila, nape-preserve pa rin nila. So partly, yung mga entrance fee na binabayaran natin, it helps them maintain yung mga ganitong klaseng attraction. Para at least tumagal pa siya ng mga ilang years. So if there's any tourist attraction na nagre-require ng mga entrance fee, huwag na tayong mag-complain because it helps them preserve yung culture ng isang country. Mga ilang years, maaalala pa siya. It's a nice view from here. Wow! Uy, oh my God! Ang ganda nga! Ang ganda ng view! Going to the garden. Parang nilagyan lang siya ng bato para medyo may preno ka pag pababa. Alam mo yun? Meron kang pacing na mag-stop muna. Ganun. Low A6. Sa mga entrance, oo. Para kung nahihirapan kayo dun sa mga paakyat, pwede kayo manghiram na mga pangtungkod, pang-alalay. Makaakyat kayo dun sa mga stairs. Tapos babalik mo lang siya pag exit mo. Uy, nakakita ako ng pagkain. So magla-left tayo. Going to Genkuen Garden. Siguro around 2 to 3 hours para i-explore nyo yung buong castle plus the garden. Pero kung may museum pa, siguro another hour for that. So most likely 3 hours to explore all the places here in Hikone Castle. Tago nyo pala yung mga ticket nyo guys kasi i-collect pa yung ticket nyo dito sa may Genkuen Garden. So open siya from 8:30 to 5 p.m. Wow! It's so nice to sit here, chill, relax, and appreciate the nature or view. Layo yun yung castle, oh. Tingnan mo. Yun yung inakit natin yun. Yun nga, sobrang taas. Sana, ang liit na lang niya. Just look at that view. Pag meron pala kayo guys, mga knee injury or any problems with your legs or foot, I don't suggest adding this to your itinerary kasi napakaraming hiking, walkings dito sa Hikone Castle. Ito pala guys yung parts ng castle na puro cherry blossoms. So imagine itong buong street na to, palibot ng Hikone Castle. Full bloom yung cherry blossom. Sobrang ganda rin niya. Parang yung katulad dun sa may canal. Ang sabi, according to the locals here, ang estimate is around April 2. Mag-full bloom. Mascot pa. Yung... Look at this tree! Medyo nag-bloom na siya. Restaurant dito guys, inform ko lang kayo na usually nagsasara sila hanggang 2 or 3 p.m. So if you're gonna eat here, I think dapat earlier, like around 11:30 a.m. 2 p.m. Kasi pag mga ganitong oras, close na sila. Yan, katulad nung kinainan namin kanina, pa-close na siya ng mga 3 p.m. Last na kami na kumain. Ayan. Sana yung may parang beef, tas may crackers. Puro mga souvenir shops. So, kainan. Ito, ano to? Hamburger.
Ice cream? Oh, meron. Cream Ice cream. Wow! Ordered kamote fries. Ang bango. Kamote on ice cream. Sarap ng kamote. Kita man baka. Gone. Ubus na. Taob yung kamote. It's 580 yan. Oh, dried mangoes and dried kamote. Then also some souvenirs. For sharing, I suggest buying the big one. Isang buong kamote with ice cream. Kamote fries. Kamote chips na sweetened. Ito yung medyo thin slice. And brownies. Ito, you can also eat the hot kamote.